Okay, continuation ulit. 5.3 na tayo. Conditional and biconditional. Okay, so conditional statements muna tayo. So, ang itsura ng conditional statements, pag nakakita kayo ng statement na if P, then Q, o kaya naman if P, Q, malalaman nyo na conditional statements yon. So, ang conditional statements natin is meron siyang antecedent at saka consequent. So, ang antecedent natin, yun yung statement before etong consequent. So, mauuna yung antecedent. So, nakadepende yung buong conditional statement is nakadepende dun sa antecedent natin. So, halimbawa, dito sa if we order pizza, then we can have it delivered. Okay, so kung maaalala nyo dun sa compound statements natin dun sa 5.1, okay, so kapag ganito yung itsura, ang simple statements natin dito is we order pizza, tsaka we can have it delivered. Okay, so yan yung ating simple statements. Hindi kasama yung if at tsaka then. Okay, hindi kasama yung if tsaka then. So, dito, ang antecedent natin is etong we order pizza. Ito yung antecedent. Yan yung nauna. Ito yung consequent, yung we can have it delivered. Okay? So, antecedent is yung nauna. Okay? Yun yung parang cause. Tapos, ito yung effect. Pero, not necessarily cause and effect. Okay? So, dito naman sa second example, if you go to the movie, then you will not be able, wala pa lang din, you will not be able to meet us for dinner. So, ang antecedent dito is you go to the movie. Ang consequent is you will not be able to meet us for dinner. Okay, so yun lang. Antecedent at saka consequent. Okay, so mahalaga na alam nyo yung antecedent at saka yung consequent dito sa conditional statement. Kasi yung truth value, which is pag-aaralan mamaya, yung truth value ng conditional statement is nakadepende dun sa antecedent at saka consequent. Okay, so gumagamit tayo ng arrow notation. Ito, arrow, para i-symbolize na ang connective natin or yung statement natin is conditional. Okay, so halimbawa meron tayong statement na if P, then Q. So, pwede natin silang i-symbolize itong statement na to na eto, P, arrow, Q. Ang basa dyan is if P, then Q. O kaya naman P implies Q. O kaya naman if P, Q. Okay, pare-para lang yan. Okay, so identify daw natin antecedent and consequent. Parang nagawa na natin to. Okay, nagawa na pala natin siya yung pag-identify ng antecedent and consequent. So, alam niya na yan. Skip na natin yan. Okay, truth table for the conditional if P, then Q. Okay, so, dun sa 5.2 at saka sa 5.1, okay, so, pinag-aralan natin yung truth table para sa and at saka sa or. So, sana kabisadong-kabisado niyo na yung truth table para dito sa and at saka sa or. Okay, sana sa ulo niyo na yan. Kasi dito sa conditional, kailangan sa ulo niyo ulit ito. Okay, so kapag ang P yung antecedent natin, tapos ang consequent natin is Q, okay, so ganito yung symbolic form. Okay, so dito sa conditional, kapag ang antecedent natin is true, ito, and then ang consequent natin is true, yung buong conditional statement na if P then Q ay magiging true din. Okay? If both antecedent and consequent are true, then yung buong if then statement is magiging true din. Kapag naman ang antecedent natin is true, ang consequent ay false, so yung ating statement na if P then Q is magiging false. Okay? So, dito naman, kapag ang antecedent natin is false, okay, etong false and false, okay, automatic, true na yung ating buong compound statement. Ang tawag dun is vacuous truth. Ibig sabihin ng vacuous ay hollow. Ayun, so, dito,
makikita nyo, ang conditional statement is magiging false lamang kapag true yung antecedent, eto, tapos false yung consequent. Yun lang yung time na magiging false ang conditional statement. Okay, so tandaan nyo yun. Next, ayan, vacuous statement. So, makikita nyo dito, meron tayong vacuous statement. So, ano ibig sabihin ng vacuous statement? Ang vacuous statement is the result when there is nothing to make the statement false. Okay? So, maintindihan nyo mamaya kapag may example tayo. So, technically, ang ating vacuous statement is true since the condition being talked about never happens or false. Halimbawa dito, 'di ba yung antecedent natin, siya yung nagsiset kung true or false yung magiging kalalabasan nito. Okay? So dito, false yung ating antecedent. Okay? Or in other words, pwedeng never siya nangyari. Okay? So halimbawa, nag-snow daw sa Philippines today. So, hindi siya nangyari. So, hindi natin mapapatunayan na false yung ating statement. Therefore, true siya. Kasi hindi natin kayang patunayan na false. Okay, so by default, kapag false ang antecedent natin, magiging true yung ating buong conditional statement. Pero vacuous truth siya. Doesn't hold any weight. Okay, so for example, if unicorns exist, ito yung ating unang simple statement, then unicorns love carrot. Okay, so itong ating antecedent, ito yung ating antecedent, false yan kasi hindi naman talaga nag-exist ang unicorns. So, kung ano man yung maging truth value nitong consequent natin, okay, considered as true na yung buong compound statement natin. Bakit? Kasi hindi natin kayang i-prove na mali yung compound statement natin. Kasi nga, wala namang unicorn. Okay? So, hindi natin masasabi na unicorn does not love carrot. Kasi nga, in the first place, wala namang unicorn. Okay? So, false ito. So, by default, considered true na siya. Pero, vacuous truth siya. Okay, so ganun yun sa conditional statement. So, kailangan sa ulo nyo tong truth table na to. Okay, so dito naman, kapag naman open conditional statement, so kung sana natatandaan nyo pa yung open statement, kapag open statement, gumagamit tayo ng mga variables. Halimbawa, if x equals 5, then x plus 1 equals 6. Okay, so ito ay conditional statement which is open conditional statement. Open kasi may variable. Okay, so sabi dito, an open conditional statement of the form if P then Q is false if you can find a counter example where P is true, okay, and Q is false. So bakit maghahanap tayo ng counterexample na magiging P is true pero Q is false? Kasi nga, 'di ba, kailangan natin ng counterexample para patunayan na false yung statement. So dito sa ating truth table, dito sa true ang antecedent tapos false ang consequent, yun lang yung time na magiging false yung buong conditional statement. That's why ang hinahanap natin dito is P is true pero Q is false. Okay? So, kapag nakahanap tayo ng value ng X or any variable na ginamit, where P is true, tapos Q is false, so, yun na yung counterexample na sinasabi natin. Pag nakahanap tayo ng counterexample, ibig sabihin, false yung conditional statement. Okay? So, examples ng conditional statements. Although itong 1 to 3 is not open naman. Hindi naman open statements yung 1 to 3. Okay, so halimbawa, number 1, if 3 is a negative number, then 5 is greater than 7. So, 3 is a negative number. Etong statement na to is false. Okay? Etong 5 is greater than 7 is false din. Okay? So, according dun sa truth table for conditional, etong number 1 is a true statement. Okay? Eto.
Ito siya, false yung statement na yung antecedent, false din yung consequent. So, by default, true siya. Okay, vacuous truth. That's why itong number 1 is true. Okay, false, false kasi. Next, number 2. If 5 is greater than 3, which is a true statement, then 2 plus 7 equals 4, which is false. Tama? Kasi 2 plus 7 equals 9. So, hindi siya 4. So, false siya. Ito naman ay 5 is greater than 3 is true. So, antecedent natin is true. Ang consequent natin is false. Therefore, itong number 2 is false. Okay? Kaya natin nasabing false kasi nga babalik tayo dun sa truth table. Okay? Next, number 3. 4 is greater than or equal to 3. Itong statement na to is true. Kasi 4 is greater than 3 naman. Tapos, ang consequent natin is 2 plus 5 equals 6. So, ito ay false. So, again, false ulit yung statement. Next, number 4. Ang number 4 is open conditional statement. So, that, sabi dito, if x is greater than 5, okay, sulit natin, x is greater than 5, then x is even. Even. Okay? So, ang gagawin natin dito, kailangan natin maghanap ng counterexample para ma-prove na false yung statement natin. So, pwede tayo maghanap ng values ng x na hindi even para maging false itong consequent natin. So, kapag sinet natin halimbawa, ang counterexample na naisip natin is 7. So, 7 is greater than 5. So, itong 7 is greater than 5 is true. 7 is even. Okay? Ang ginawa lang natin, naghanap tayo ng counterexample which is ang nahanap natin is 7. Bakit 7? Kasi ang gusto nating makita is false yung consequent. Okay? So, etong x is even, magiging false na to. Okay? So, etong buong number 4 na if x is greater than 5, then x is even, is magiging false na. Bakit false? Kasi true yung antecedent, ito yung antecedent natin, pero false yung consequent. Okay? According dun sa, balik tayo dito sa table, according dito, kapag true yung ating antecedent, tapos false ang consequent, magiging false yung ating conditional statement. Okay, yun yung ginagawa natin sa counterexample. Next, number 5. If x is positive number, then x plus 2 is greater than 0. So, i-translate natin ito into symbolic form. X plus 2 is greater than 0. Okay. X plus 2 is greater than 0. So, kunin natin yung value ng x plus 2. Ng x lang pala, sorry. So, ang paggamit ng, ito, inequality, yung greater than, okay, parang same lang siya sa equal. Okay, parang. Okay, so, etong 2, ililipat natin sa side na to. So, 0 minus 2. Okay, diba yun yung rule natin? Kapag nilipat natin sa kabilang side, magiging negative kapag positive. Okay, so magiging x is greater than negative 2. Okay, so sabi dito, x is a positive number. If x is a positive number, then x plus 2 is greater than 0. Okay, so sabi dito, yung x is greater than 0 kapag greater than negative 2 yung value ng x. Okay, sana na-gets yun. Ulitin ko, kapag ang x is greater than negative 2, eto, kapag ang x is greater than negative 2, then x plus 2 is greater than 0. Okay? So, ibig sabihin, kapag x is positive, di ba kapag positive number, always sila na greater than negative 2. Saan natin nakuha yung greater than negative 2? Dito yon. Okay?
So, ibig sabihin, kapag greater than negative 2, ibig sabihin, lahat ng positive number magre-result dito sa x plus 2 greater than 0. Ibig sabihin, wala tayong mahahanap na counterexample for number 5. Okay? So, always so wala tayong since wala tayong mahanap na counterexample for this whole statement, ibig sabihin, true itong ating number 5. Okay? Sana malinaw yun. Okay, so sa pag-construct naman ng truth table for conditional, so meron tayong example dito. Okay, sagutan natin. Okay. So, number 1. So, again, grouping symbol. May nakita kayo dito na parenthesis at saka bracket. So, uunahin nyo yung nasa loob ng parenthesis, which is ito. Okay, so uunahin natin yan. Kaya natin nilagay dito. Okay, mauuna siyang gagawin. Kapag nagawa nyo na yung nasa loob ng parenthesis, mag-move naman kayo dito sa nasa loob ng bracket. Okay, kaya natin sinulat dito. Okay, ito lang yun, yung nasa loob ng bracket. Yan. Kapag nagawa nyo na yung bracket, kasi, di ba, meron tayong conditional dito. So, sana tandaan nyo na itong side na to is yung antecedent natin. Tapos, itong not P, yan yung consequent natin. Okay? So, bago kayo mag-move dito sa arrow or dun sa if-then statement, kailangan complete muna yung antecedent at saka consequent. Okay? So, kapag nagawa nyo na to, which is ito yung ating antecedent, yun nasa loob ng bracket, pwede na kayong mag-move sa buong compound statement. Ito. Ito lang yun. Okay? So, simulan natin. So, sabi, mag-start daw tayo sa standard truth table form, which is ito. Okay, so meron na tayo. Next, hanapin nyo kung merong negation. So, meron. Itong not P at saka not P. So, pareho lang not P. Kaya, ayan. Hindi na natin i-negate yung Q kasi wala namang not Q dito sa ating dito. Wala namang not Q dyan. So, not P. Gawin muna natin yung not P. Ang not P is negation na tong P. So, kung ano yung nandito, babalik na rin lang natin dito. So, true ang P dito. So, magiging dito ay false. Okay? So, ganun lang ulit. So, itutuloy-tuloy ko na to. So, sana tandaan nyo kung paano gumawa. Okay? So, ito ay false, ito ay true, ito ay true. Okay? So, dapat alam nyo na kung bakit ganun ha. Next, move naman tayo dito sa nasa loob ng parenthesis. Ito nasa loob ay ito lang yun. Okay? So, Q or not P. Okay, so or yung ginamit natin, so at least one true. So true ito ay false, ito ay true, ito ay true. Okay, so again, sana alam nyo kung bakit, alam nyo na by now kung bakit ganyan yung ating mga truth values. Okay, so next, nagawa na natin na sa parenthesis. Move naman tayo dun sa nasa loob ng bracket. So, ang concern naman natin dito is P. So, ito yon. At saka yung nasa loob ng bracket. So, ito yon. Okay, so yan lang muna yung tingnan natin. So, end yung ating connective. So, kailangan true para maging true. So, for unang row is true. So, ito ay true. Okay, next. True, false. So, ito ay false. Next, false, true. So, ito ay false. False, true. So, ito ay false. Okay? So, nagawa na natin yung antecedent. Ito yung antecedent natin. Okay, so mag-move na tayo sa ating buong compound statement. Okay, so ang concern naman natin dito is ito, kasi ito yung antecedent, and then ito yung consequent. So, wag kayong, dito sa conditional, mahalaga yung position ng antecedent tsaka consequent. So, kahit nauna dito sa table natin yung not P, okay, nauna siya, pero hindi siya yung antecedent. Okay, ang antecedent is ito. Okay, so wag kayong malilito kasi nauna dito sa table yung not P. Okay, pero siya yung consequent. Okay, so doon sa truth table natin, kapag ang antecedent, tsaka consequent, kapag true, yung buong compound statement is true,
Kapag true, false, false. Kapag false, true. Tsaka false, false is true na. Okay, so dapat sa ulo nyo to ah. Okay, so pwede na kayo mag-move dito. So, ang antecedent natin, ito ay true. Ang consequent natin is false. Okay, so ito yon. Yan, yung second. So, therefore, false ito. Okay. Next, false ito. Itong consequent. Ulit. False itong antecedent. False itong ating consequent. Therefore, true ang ating buong conditional statement. Okay. Ito siya. Next, false ang ating antecedent. True ang ating consequent. Therefore, ang ating conditional is true. Okay. Next, false ulit, and then true ang ating consequent, so true. Okay. So, yun. Nagawa na natin ang truth table for conditional. Next, so another example. So, pwede nyo tong gawin on your own. I think nandito naman yung, ay wala palang tamang sagot. Sige, gawin natin to. Okay, so P, if P, then Q. So, ito yung uunahin natin kasi yan yung nasa loob ng parentheses. Okay, so wala namang negation dito. So, wala tayong ilalagay na any negation dyan. Okay, so diretso na tayo. If P, then Q. So, antecedent natin is P, consequent natin is Q. Okay, so true, true, so true. True, false, 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 true, true, false, false is true. Okay, so dapat sa ulo nyo na yan. Next, dito, move tayo dito sa side na to. Okay, so, end yung connector. So, ang concern natin dito is P at saka itong nasa loob ng parentheses. Ko-connect natin sila by end. Okay, so true, true. So, magiging true. True, false, magiging false. False, true, magiging false. False, true, magiging false. Okay, so nagawa na natin yung antecedent na part. Ito. So, magmo-move na tayo sa buong compound statement, buong conditional statement. Okay, so at dito na tayo. Ang concern naman natin is ito at saka Q. Ito. So, yun lang muna yung titingnan natin. Ito yung ating antecedent. Ito yung ating consequent. So, again, mahalaga yung position kapag dito sa conditional statement. Okay, so ito ay true ang antecedent, true ang consequent. So, ito ay true. Okay, false ang antecedent, false ang consequent. So, ito ay true. False ang antecedent, true ang consequent. So, ito ay true. False ang antecedent, true, false ang consequent. So, ito ay true. Okay. So, yan. Nagawa na natin yung truth table para dito sa ating compound statement. Okay, next, equivalent form for the conditional. Okay, so ang ating conditional is pwede nating i-translate into disjunctive form. So, gumamit tayo dito sa equivalent statement ng or. So, pwede daw nating i-convert into disjunctive form ang ating conditional statement. Okay, so if meron tayong if P then Q, equivalent daw siya sa not P or Q. Okay, so for example, if I could play the guitar, then I would join the band. Equal lang yung statement na yan sa I could not play the guitar or I would join the band. Okay, so kung makikita nyo, ninegate itong unang statement, tapos gumamit tayo ng or, tapos yung second statement is walang nagbago. Okay, so ganun yung equivalent form for conditional. Okay, so write each of the following in its equivalent disjunctive form. So, meron tayo dito number 1, if Taylor Swift cannot play, then her team will lose. Okay, so ano yung ginawa dito? Inenegate yung yung antecedent is inenegate natin, and then gagamit ng or, and then yung consequent is stay the same. Okay? Negate the antecedent, or then stay the same yung consequent. So, inegate daw natin to. Etong cannot, magiging can na lang.
Okay? So, if Taylor Swift can play, okay, ninegate natin kasi yun yung rule dun sa dito. Okay, ninegate natin. So, instead of cannot, naging can na lang. Kasi nga, ninegate natin. Okay, disjunctive nga pala yung ginagawa natin. So, walang ano yan. Taylor can play or her team will lose. Ayan. So, ito yung disjunctive form kapag ita-translate natin itong number 1 into and disjunctive form nga. Okay, eto number 2. So, meron tayo ditong, if I don't move to Georgia, I will live in Houston. Okay, so, i-translate daw natin ito into disjunctive form. Okay, so una, ine-negate natin yung antecedent. Ang antecedent natin dito is, I don't move to Georgia. So, ine-negate natin yan. So, magiging, I move to Georgia. Okay, ninegate natin. Or, stay the same yung antecedent. So, magiging, I will live in Houston. Okay, so yun yung disjunctive form ng number 2. Next, okay, the number is divisible by 2. Yun yung ating antecedent. Ang consequent naman natin is number is even. Okay, so kapag ita-translate into disjunctive form, magiging the number is not, okay, is not, kasi ninegate natin yung antecedent. Ito yung antecedent. Is not divisible by 2, or the number is even. Okay, so yun yung disjunctive form ng number 3. Okay, so sana clear. Okay, negation naman ng conditional. So, halimbawa, meron tayong conditional na if P, then Q. Okay, i-negate daw natin to. Okay, ulit, meron tayong conditional na if P, then Q. Tapos, gusto nating i-negate yung buong conditional na if P, then Q. So, gagamit tayo ng grouping symbol, then i-negate natin. So, kapag ganyan, equivalent daw siya sa P, okay? So, yung P, ito ay stay the same yung P. And then, gagamit tayo ng and. Okay? Tapos, yung Q, ine-negate natin. Okay? So, baliktad siya dun sa ano, equivalent. Ito, equivalent form. Dito sa equivalent form, ninegate yung antecedent, tapos gumamit ng or, and then the same yung consequent. Okay? Dito naman sa negation, okay, same yung antecedent, gumamit ng and then ninegate yung consequent. Okay? So, halimbawa, meron tayong statement. Ito, if I could play the guitar, then I would join the band. Okay, meron tayong statement. Ito yung ating original statement. Gusto daw nating i-negate itong buong conditional statement. So, magiging, it is not true. Okay, ninegate natin. It is not true that if I could play the guitar, then I would join the band. Okay, so halimbawa, itong if I could play the guitar, i-represent natin as G. Okay, G. Tapos yung I would join the band, i-represent natin as B. Okay, so dito sa original statement natin, if I could play the guitar, then I would join the band. Okay, so ito yung ating original statement. To. Sabi natin, i-negate daw natin. So dito, magiging negation ng if G, then P. Okay? So ito, kaya daw natin siyang gawing conjunctive in form using itong rule na to. Okay? Ulit, itong negation na to is kaya nating gawing ganito yung itsura. Paano? Gagawin natin dyan, magiging G
and not B. Okay? So, G and not B. Tapos, kapag ginawa natin in sentence form, magiging, I could play the guitar and I would not join the band. Okay? So, yun yung naging negation nung ating conditional na ito. Ito yung ating conditional, negate natin, naging ganito. Tapos ito din yung ibig sabihin. Okay? So, gawin natin dito sa examples. Write the negation of each conditional statement using the conjunctive form. Ang conjunctive form, again, is yung gumagamit ng and. Okay? So, unahin natin. If they pay me the money, I will sign the contract. So, gawin natin tong symbolic form para mas mabilis ang usapan. So, if they pay me the money, so yung they pay me the money, gumamit tayo ng symbol na M. Okay. Tapos yung I will sign the contract, gamitin natin yung symbol na C. Okay. So, for this number 1, ang original statement natin is if M, then C. Yan yung original statement. Okay. So, gagawin natin is, sorry. Ang gagawin natin is, inenegate daw natin yan. So, negation, yan, bumabagal na. Okay. Negation, magiging, uh, gagawin natin conjunctive form. So, mariretain yung M, kasi yun yung antecedent, according dun sa rule natin. And then, gagamit tayo ng and then, inenegate natin yung consequent. Yan. Yan. So, kapag ninegate natin siya, magiging, they pay me the money, and I will not sign the contract. Yan. So, yun yung negation ng number 1, which is, same lang sa, it is not true that if they pay me the money, then I will sign the contract. Okay? Yan. Sana malinaw. Okay, dito naman sa, if the lines are parallel, then they do not intersect. Okay, so dito, kapag i-represent natin yung the lines are parallel, magiging, ayun, ayun, ang simple statements natin dito ay the lines are parallel at saka they do not intersect. Okay, so meron tayong dalawang statement. So, magiging the lines are parallel and they intersect. Yan, yun yung negation. Okay, so hope that's clear. Okay, so biconditional naman tayo. Dito naman sa biconditional, gumagamit naman tayo ng double-headed arrow, ito, para sa symbol ng biconditional. Okay? So, unlike dun sa conditional statement na mahalaga yung position ng antecedent at saka consequent, dito sa biconditional, hindi masyado. Okay? As long as, ayun, kapag in-expand kasi natin yung biconditional, magiging ganito siya. If P, then Q, and if Q, then P. Okay, yun yung expanded form ng biconditional na if and only if. Okay, so for example, meron tayo ditong simple statements, yung P, Q, and R. Tapos meron tayong symbolic form. So, gagawin daw natin in words. Okay, so for number 1, okay, meron tayong P. So, ito yung ating P. Ang P natin is, she will go on vacation. If and only if, not Q. So, yung Q natin is, she cannot take the train. So, inenegate natin itong cannot. So, ang not Q natin is, she can take the train. Okay? Ang not Q natin is, she can take the train. So, etong number 1, ang basa dyan ay, she will go on vacation if and only if she can take the train. Okay? So, malinaw.
Number 2, ang base naman dito sa number 2 natin, since negated ang R, okay, so babalik ta rin natin to. Kasi ang given sa atin is R lang, hindi naman not R. Okay, so ang not R is, she can get a loan. If and only if, not P, she will not go on vacation. Okay, so ulitin ko. For number 2, ang basa dito ay, she can get a loan if and only if she will not go on vacation. Yan. Number 3, ang basa naman dito is, she will go on vacation if and only if she can get a loan. Okay? And number 4, she can take the train. Okay, she can take the train if and only if she can get a loan. Okay? Okay, so truth table naman for biconditional. So, para sa biconditional, magiging true ang ating biconditional kapag yung ating simple statements ay pareho. Parehong true and true or parehong false and false. Okay? So, para sa biconditional, kapag same truth value yung P and Q or yung simple statements, then yung ating buong biconditional statement ay magiging true na. Okay? True, tsaka true. Okay? Pag magkaiba sila, kahit ano yung true tsaka yung false, magiging false na yung buong biconditional statement. Okay, so truth value for the biconditional if P then Q. Okay, so state whether the biconditional is true or false. Okay, so again, open statement itong mga given sa atin dito. So kukunin natin yung values ng x natin dito. Okay, so dito sa x plus 4 equals 7, ay ililipat natin itong 4 dito sa side ng 7 para makuha natin yung possible values ng x. Okay, so 7 minus 4 equals 3. Okay, so dito nakita nyo na ang possible values lang ng x is 3. Okay, so sabi dito, x plus 4 equals 7 if and only if x equals 3. So, ang statement na to is correct kasi nakita nyo dito sa number 1 na ang possible values lang ng x dito sa first part is 3 lang. Okay, 3 lang yung possible value. So, true yung number 1. Okay, number 2, kunin natin yung possible values ng x sa number 2. So, x natin is equal sa square root ng 36. Bakit square root ng 36? Kasi nilipat natin yung square dito sa, wait lang, tanggalin natin dito. Ayan. So, etong x squared equals 36. Equal lang yan sa square root ng 36. Ayan. So, ang possible values ng x kapag in-square root natin yung 36 is positive 6 at saka wait lang, negative 6. Okay? Positive 6 at saka negative 6 yung possible values ng x kapag square root of 36 yung pinag-uusapan. So, dito, magiging false na itong statement natin. Kasi nakalagay dito, sabi niya, x squared equals 36 kapag if and only if x equals 6. And nakita natin dito na possible din na x squared equals 36 if x is negative 6. So, false itong number 2. Okay? False. Kasi true itong first statement, pero false yung ating second statement. Okay? So, false ito. Ayan. So, bumabagal na yung ating system. So, stop ko na muna dito. Wait lang. Ayan. Stop ko na muna dito and then move tayo sa symbolic arguments sa next video. Okay.